Mga kababayan, turn up! Hindi po tayo kakanta mga guys. Pagpasensyahan nyo na ako, masyado lang ako nadala sa tugtog. Hayaan nyo ako mag-explain. Ito nga pala guys yung in-upload ko dun sa reels natin na about sa gulong. Marahil yung iba sa inyo hindi naintindihan kung ano yung pinapakita ko. Kung makita nyo dyan sa picture guys, yung nasa gitna yan yung in-upload natin kanina. At yung nasa taas at nasa baba, about dun sa nasa taas, hindi yung tatlong bugoy guys. Hindi, biro lang. Bali yung nasa taas at nasa baba guys, yan yung ini-explain ko kung ano yung pinapakita ko. Bali dito sa video na ito, papakita ko siya kung paano buuhin. At syempre, gusto ko na rin makipagkwentuhan sa inyo guys dahil nahalata ko masyado na tayong marami dito sa page. Natutuwa ako dahil 1.4 na nga tayo. Ayun, bago natin ipakita guys kung paano natin siya i-assemble yung collection natin, papasukan muna natin siya ng music para hayahay tayong lahat habang nanonood. Kaya stay put lang kayo guys. Ayan na. Music, pasok! At eto na nga guys, nandito na tayo sa ating video na ito yung talagang nasa atin. On hand yan guys. Bali papakita ko lang, i-explain ko lang bawat isa. Ito yung gulong niya, napaka-solid niyan guys. At saka yung kwan niya, itong braces niya. Kung tinitignan mo yan guys, akala mo marukop na yan. Hindi guys, nagkakamali kayo. Ang antik na kahoy guys, kumpara sa mga modern na kahoy guys, walang panama yung mga antik na kahoy. Dahil kahit na nakikita mong ganyan siya guys, napakatibay niyan. Oo. At saka kung makita mo yung ehe niyan guys, kakaiba 'di ba? Yung mga ehe na siguro nadatnan ng iba sa inyo, bakal na. Yung katulad sa kariton. Ito guys, wala kang makikitang ganito ngayon. Bibihira na lang at mapalad nga tayo dahil nakakuha tayo ng dalawang ehe na ganito. Ayun. So mamaya ng konti papakita natin kung paano yan assemblein at explain ko kung ano yung mga kulang yan para someday pag nakakuha tayo ng karpintero at habang inahantay natin si Mang Kanor, si Kuya i-explain ko sa kanya kung ano yung mga kulang nito dahil kung baka makuha natin hindi alam din yung mga gagawin dito, mahihirapan siyang i-figure out. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo, stay put lang kayo, samahan nyo ako kung paano natin siya buuhin. Medyo may kabigatan ito kaya pagpasensyahan nyo na ako kung medyo matatagalan tayo. Kung mapansin nyo guys, may mga butas-butas yung bracket nya, hindi nasama nung nagbenta. Gawa nung katatawad natin, payag naman siya sa bawat tawad natin. Tuwing tumatawad tayo, hindi natin alam na binabawasan niya din pala yung pyesa. Kaya yun, ganyan lang ang nakuha natin. Kaya sige, hindi na tayo magtatagal guys, buuhin na natin. Ayan na si Rancho Boy, piniprepare na ang ehe at ang braces. Medyo may kabigatan kaya medyo hinay-hinay lang, baka tamaan ng paa natin, mamatay pa ang ating kuko. Ayan, lagay na natin yung kanyang gulong at yung isa nga pala guys, itong isa hindi natin pwedeng ilagay, gawa nga maliit yung butas, papakita ko mamaya. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, okay na? Ayun. At kunin na natin ang ating camera at close up natin. Ayan. Ayan kulang na lang ng karpintero na marunong at tatakbo na ito. Nga pala guys, dito sa parting ito, dun sa mga matatanda in old way, nilalagyan nila ng goma ito. Yung alam mo yung sa may sasakyan, kukuha sila ng portion, lalagay sa dito para hindi humulagpos. Ayan. Ito guys, baka ito na lang ang pabawasan ko, yung ehe mismo, kasi baka masira yung gulong natin pag yung papaluwangin natin yung butas nun. Kaya siguro mas mabuti pang yung ehe na lang ang pabawasan natin. Ayan gaya ng sinabi natin guys, itong makikita lang natin, akala mo marukot yan at ganyan. Hindi guys, yan talaga ang parang karakteristik ng old na kahoy, pero nakapakatibay yan guys. Ilalaban ko yan sa mga bagong kahoy ngayon. Walang sinabi yung mga bagong kahoy ngayon. I'm not saying na marukop sila, pero mas matibay ito.
Yung mga bagong kahoy ngayon, masabihin na natin yung ehe niyan may kasing size sa ngayon. Pero once na ginawa mong ehe yan, baka pag yan ang sinalpak mo yung bagong kahoy dito, at kapag nilagyan mo siya ng mga mabibigat na kwan, in old way kasi nilalagyan nila ng palay na nakasakong kariton, kung ano-ano papunta sa bukid, yan mga tao nakasakay, baka kapag dalawang ano lang yung mga bagong kahoy ngayon, basag na agad yun, baka madisgrasya pa. Kaya yun, mas matibay talaga ang old na kahoy. Subukan naman natin guys yung talaga nakaayos siya, nakaporma siya na akmang aandar, ganun. Assemblein natin siya ng pag ganun para makita natin lahat guys. Ayan lagay na natin. Ganun lang kasimple guys. Ayan. Tukunin natin yung camera. Ayan guys So kulang na lang, kung papansinin nyo guys, konti na lang ang kulang niyan, kumbaga basic na basic. Ayan, kung makita nyo yung biak dito sa gitna guys ng kahoy na to, nung binili ko ito guys, meron siyang nakasanat na kahoy, kumbaga nakasuksok para mag-grip, ihigpit yung pagkakaano dun sa butas niya. Yung iba dyan nakapasok guys may parang tusok. Pero sa situation na nabili ko kasi, ayun, merong pa siyang dito naman sa part na ito, lalagyan siya ng kahoy. Brace yan guys. Yan yung tinanggal ng tawad tayo ng tawad. Papunta dun sa kabila. Ganun din dito. Ayan. So pag lalagyan na yan guys, at saka yung pinaka mahaba na papunta dun sa kalabaw, aandar na yan guys, lagyan na lang natin ng kahit temporary sahig. Ganon. Enjoy ng mga bata dyan guys. Pwede na silang safe na sila. Gawa nga nung kalabaw naman hindi naman ganun kabilis tumakbo. So kung mapalad tayo na meron tayo nito guys, na kung may mga anak tayong maliliit, may experience naman nila ang sumakay sa ganito, masaya sila guys, kasi karamihan sa mga bata sa ngayon hindi na nila na experience yung ganito. In my part guys, gusto ko yung mga anak ko, kung aabutan man nila ito na ma-assemble ko, I think maabutan naman nila ito. So, itatry ko na ipapa-experience sa kanila kung gaano kasaya gaya ng experience natin nung mga bata tayo. So iba talaga ang mga unlike sa mga bata ngayon, panay gadget na ang ginagamit. So iba pa rin kapag yung bata na-experience niya yung mga ganito, someday makukwento niya sa mga anak din niya, dahil sigurado ko na hindi na nila ma-experience ito dahil bibihira na nga. Ayun, so parang treasure na rin sa kanila guys. So tayo kasi number one ang pamilya. Para sa akin, iisip ko ang mga kabubuti ng family ko. Ayun, salamat. So ayun guys, sana napasaya ko kayong lahat kahit papano. Thank you sa sinamahan nyo ko hanggang dulo sa video na ito. Inaanyayahan ko ulit kayo na mag-like and follow sa mga hindi pa nakaka-like dyan at nakakakita ng video natin. Nang sa ganun masubaybayan nyo ang mga ipopost ko na existing na antique na nag-exist na talaga, na yan pong pinopost ko guys, totoo po yan, nasa atin po yan, para ma-share ko naman sa inyo sa mga hindi nakakakita. Ayun, maraming salamat guys. Sana patuloy nyo akong suportahan sa page natin at i-share nyo. Malaking tulong ang share guys, kaya nagpapasalamat ako sa mga nag-share. Kaya thank you. Kita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Maraming salamat guys again. God bless sa ating lahat. Naway patnubayan tayo ng Panginoon sa araw-araw natin pamumuhay. Okay, goodbye.